Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card back, sauce in hand. Ano, Ramon? Pwede ba akong magtanong? Tanong nga naman ulit. Ano tanong mo? Tanong na lang, hindi. Huwag na lang ako mga tuwiran, itatanong. Maganda yan. Tanong mo, bro. Pa kayo sa sa unang Korinto 4:6. Naman. Korinto 4:6. Wag higit sa mga bagay na nasusulat. Susulat. Ang tinutukoy dyan, bro, Old Testament. Old Testament, ano? Kasi nang isunulat ni Apostol Pablo ang unang Korinto, hindi pa bahagi ng Biblia ang unang Korinto. Hindi pa nga nasusulat ang aklat ng Apokalipsis nang sabihin ni Apostol Pablo, huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Sa madaling salita, ang nakasulat ng isulat yan ni Apostol Pablo, ang unang Korinto 4:6, ay ang Old Testament lang. Huwag hihigit. Kung huwag hihigit, kasulat ng Old Testament, bakit tinatanggap ninyo ang New Testament? Tingnan nyo ang mga Judaism, hindi tinatanggap ang New Testament. Hindi bro, Jando. Anong dinagdag namin sa unang Korinto? Anong dinagdag namin? Dinagdag. Anong dinagdag namin na ayon sa unang Korinto, ganito, wala pala sa Korinto. Anong dinagdag? Sige nga, magbigay ka na dinagdag namin ayon sa unang Korinto, ito nakalagay. Pero hindi naman pala. Alin po yung dinagdag namin? Mas sila pa ang Kung walang dagdag, sana hindi kayo nagpaliwanag. Hindi, ang tanong yung unang Korinto nga. Anong dinagdag na nga namin doon sa unang Korinto, may eksakto saan? Saan pa dinagdag namin? At saka, Bro Angel, ang pagpapaliwanag, kapatid, ang pagpapaliwanag, hindi iyan dagdag. Actually, ang nature talaga ng Bible, kapatid, pinapaliwanag yan. No? Babasahin ko sa iyo. Ang nature ng Bible, pinapaliwanag yan ng tamang magpapaliwanag. Iba yung nagdadagdag. Babasahin ko sa iyo. Kaya tinatanong ko siya, anong dinagdag natin sa unang Korinto. Wait, wala tuloy. Ang diwa ng kapatid ng Biblia, pinapaliwanag yan. Pero yun nga lang yung mga may otoridad ito. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag. May nagpapaliwanag, hindi yan pagdadagdag. Kapag nagpapaliwanag ka, hindi yan pagdadagdag, kapatid. Iba yung nagdagdag sa nagpapaliwanag. Okay ba, kapatid? Na Ramon? Tsaka inuulit mo, ha? Pwede ba akong sumagot? Sabi mo, tanong ka lang. Tanong ka lang. At saka ito pa, ulit ko nga, ako'y nakasulatan sa unang Korinto 4:6 ay ang lumang tipan lamang. Next question. Di ba itong taga Berea, kaya nila sinasaliksik yung kasulatan kasi doon nila malalaman kung tama o mali yung sinasabi ni Pablo? Bro, dito sa Gawa 17:11. ang tinutukoy kasi ni Apostol Pablo ang pagka-Kristo ni Jesus. Kaya sabi niya, tingnan niyo sa kasulatan para mapatunayan yung tamang sinasabi ko. Kasi nangangaral si Apostol Pablo patungkol kay Kristo. Patungkol kay pinapangaral niya, at ang pinagbabatay ni Apostol Pablo yung mga propesiya patungkol kay Kristo. Kaya sabi niya, tingnan niyo sa kasulatan, totoo lahat ng mga sinasabi Hindi naman niya naunawaan to, Bro Jando At basahin ko, Bro Jando Hindi niya naunawaan. Sabi dito, pinaliwanag ni Apostol Pablo Nawala tuloy. Pinaliwanag naman, kapatid.
Sabi dito, mas bukas ang isipan ng mga Hudiyong taga roon kaysa mga Hudiyong taga Tesalonika. Wiling-wili silang nakikinig sa paliwanag ni Pablo. Pinapaliwanag ni Pablo eh. Ayan na naman. Pinapaliwanag. Kaya nga sinasaliksik yung mga taga-Berea. Pinapaliwanag ni San Pablo. Sabi mo, ba't kami nagpapaliwanag? Ginamit mo ang 17:11. Sabi mo, ba't kayo iba kay San Pablo? Kasi sa gawa, sabi mo, gawa 17:11 mo pinapaano na sinaliksik nila ang kasulatan. Pero sinaliksik nila ang kasulatan. Pero si San Pablo nagpapaliwanag. Hindi siya nagdagdag, nagpapaliwanag. Yan ang gawain ng simbahang Katoliko, kapatid. Nagpapaliwanag sa kung ano ang nakasulat sa Biblia kasi walang pwedeng mag-interpret ng Biblia kundi yung mga taong inutusan ng Diyos. Hindi, ganito. Bro JD, pwede pa ako magtanong kay Bro Rahman? Di ba yung taga-Berea dapat nakasulat, kaya nga sinasaliksik nila yung aklat para mapatunayan kung tama ang sinasalita ni Pablo? Di ba ganon? Ay mali bro, ang tinutukoy din ni Apostol Pablo bro, ang pagka-Kristo ni Jesus, yun ang kanyang ipinapangaral. Kaya nga sabi niya, tingnan ninyo sa kasulatan, totoo ang lahat ng mga sinasabi ko. Sina-challenge sila. Oo nga, pero di ba bago pumarito si Kristo nasa hula nung una? Kaya nga sinasaliksik yung mga taga-Berea yung aklat sa lumang tipan para mapatunayan kung nakasulat ba ang sinasabi ni Pablo. Di ba Yes, gano'n? kaya nga pinapaliwanag ni San Pablo, bro. Pinapaliwanag ni San Pablo kung ano yung mga nakasulat. Hindi yung kung ano yung talagang nasulat, yun ang sinasabi ni San Pablo. Kaya nga pinapaliwanag eh. Paano mo ipapaliwanag kung nakasulat na? Babasahin na lang sana yun. Kasi Pinaliwanag nga kasi hindi nga nila maunawaan. Ang salita ng Diyos hindi nila maunawaan. Kaya ginawa ni San Pablo, pinapaliwanag. Kasi kung hindi yun ipapaliwanag, di binasa na lang sana ni San Pablo. So, papayag ka na nang nagpapatunay ay yung kasulatan, yung naisulat. Dalawa yan. Dalawa. Isang kasulatan at isang mapapaliwanag. Ano ka ba naman? Ang kasulatan ng base, yung kasulatan. Ang nagpapaliwanag si San Pablo, ganun din ang simbahan. Ang base ng simbahan, ang Biblia, ipinapaliwanag ng simbahan kung ano yung nasa Biblia. Bro, John Oh yes, bro, Jando. Ikita ko ang dating daan member yata to ay INC member. Paliwanag basahin natin yung yung sinasabi niya 17:11 ha. Tuloy natin, malalaman ng aral na sa Pablo eh. Mas bukas ang isipan ng mga Hudiyong taga roon kaysa sa mga Hudiyong taga Tesalonika. Mas may pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ng Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo ang sinasabi niya. Sumampalataya ang maraming Hudiyo roon, gayon din ang mga Grego, pawa mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Subalit nang mabalitaan ng mga Hudiyo sa Tesalonika na pinapangaral din ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos, sila'y nagpunta roon at sinusulan ng taong bayan upang gumawa ng gulo. Ano ba ang pinapangaral ni Apostol Pablo? 18:4. Tuwing araw ng Sabat, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Gamit ng Hudyo kasulatan. o Grego. Ano yung pinapangaral niya? 28. Sapagkat nataig niya ang mga Hudiyo sa kanilang pagtatalo sa harap ng mata, sa pamamagitan ng mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Kaya nga sabi ko kanina, ang pinapangaral ni Apostol Pablo ang pagka-Kristo ni Jesus. Hindi ito gaya ng unawan ng ang dating daan na kailangan pag ikaw nagturo, mababasa sa kasulatan. Mali yun. Kaya nga pinapaliwanag ko dyan, Joey, kasi nga, kapatid na Ramon, kapag sinabing pinaliwanag, ibig sabihin, hindi yan nakasulat letra, kasi nga pinapaliwanag. Kasi kung nakalitra yan, hindi na yan ipapaliwanag, sasabihin na lang yan na binasa. Bro, Jando, Buta. maglibon ako, magsundo pa po ko sa aking bata, aking anak pala, nandun sa, Sige. naka-duty sa hospital, pero
konting comment lang, hindi na kailangan magpaliwanag, pero yung paliwanag natin, mayroon siyang sariling paliwanag rin. Siya mismo, may sarili siyang paliwanag. So, sabi niya, hindi na kailangan magpaliwanag, pero siya may sariling paliwanag, personal interpretation niya eh. So yun lang brother, maraming salamat at sa lahat na kasabay-bay sa aking channel. Sorry po ha, mag-out po ako ng una. Nagsundo pa po ako sa aking anak naka-duty sa hospital. Maraming salamat. God bless us all. Good night po sa lahat. Sige. Dyan daw. Ang tanong ko bro, pwede pa? Pwede pa? Last na Dyan lang. daw. Dyan daw. Ano yan ba rin dyan? Brother Ramon, tama ba yung narinig ko kanina? Sabi mo hindi kailangang ipaliwanag yung nasa Biblia? Yung sinulat ng mga apostol, hindi na. Okay, bro. Ang ano ka bro, no? Ganito na lang siguro. Kung hindi kailangan ipaliwanag, so ibig sabihin literal po itong nakasulat sa Marcos 9:43. Ay, hindi. Si Jesus kasi ang nagsasalita doon. So kailangan ipaliwanag. Oo. Ayun, kailangan ipaliwanag. Pero magmula sa aklat ng gawa hanggang sa aklat ng Judas, lahat yun paliwanag. Ayun na bro, okay na bro. Kasi kailangan pa rin ng paliwanag lahat na nakasulat sa Biblia. Sinabi mo na Di kanina. ba, bakit si San Juan sabi niya na ipapaliwanag niya yung dapat ang isusulat? San Juan? Oh, sa Apostol Juan sa kanyang sulat na marami pa sana akong ipapahayag na isusulat pero sasabihin ko na lang diyan sa inyo pag nagkita tayo. Oh. Wala na tayong magagawa doon. Kagaya yung ano. Sige, next Kagaya question. yung My next question. Wala natin magagawa doon. O kagaya yung ano. Paano natin hilapin itong ano? Yung pahayag kabanata 10 talatang 4. Paano natin malalaman 'to eh? Hindi nga naisulat eh. Asan doon yung tatlong kulog? Yung pitong kulog? Oo. Hindi nga sinulat kaya wala tayong magagawa doon eh. Ay, so, talagang wala ka mapapaliwanag doon kasi ayaw nga isulat. Pero may mga sulat naman na kailangan mong ipaliwanag. Halimbawa, lang nga, yung ano, yung sinabi ni Cristo sa 1:21-17. Sabi niya, mamamatay si Pedro kung saan niluwalhati niya ang kanyang Panginoon at iuunat niya ang kanyang mga kamay. Ang tanong, anong paraan na matay si Apostol Pedro? Wala nang sagot ang Biblia doon eh. Anong talata yun, bro? Nasa 1:21, wala nang sagot ang Biblia doon. Sabi ng ganito, 21:18 ng 1. Sabi ganito, pagkatandaan mo noong bata ka pa, ikaw ay ang nagbihis sa sarili at pumunta ka kung saan gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbihis sa iyo at dadaling ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito pag ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Kahit saang talata ng Biblia, hindi pinaliwanag kung sa paanong paraan namatay si Apostol Pedro na niluluwalhati niya ang Diyos kung saan nakaunat ang kanyang mga kamay. Walang talata sa Biblia ang sagot diyan. So paano yan bro Ramon? Hindi nakasulat kung paano namatay si Apostol Pedro o kung Hindi namatay namatay, siya. bro. Ibig Simple lang, sabihin hindi ba hindi namatay. na siya namatay? Yes. Bro Ramon, wala sa Biblia kung namatay si Apostol Pedro. So wala sa Biblia yun. Paano yun? Namatay si Pedro o hindi? Hindi naman tungkol sa paniniwala yan, yung pagkamatay niya. Hindi yun ang tanong. Ang tanong na. Ebidensya yan, yung talatang yan, Yeah. kailangang ipaliwanag mo. Paano papaliwanag yan? Hindi ka gagawa ng kwento, magsaliksik ka sa kasaysayan kung ano ang kinamatay ni Apostol Pedro para malaman mo kung sa paanong paraan siya pinatay kasi hindi na binigay sa Biblia kung sa paanong paraan siya pinatay na nakaunat ang kanyang mga kamay.
Yan ang mga sundan bagay, natin- bro Ramon. Yan ang mga bagay sa Biblia na pinapapaliwanag. Kaya nga sundan natin yung gusto niyang paliwanag. Siya nagpapaliwanag pero bawal magpaliwanag. Pero Brother Ramon, tinatanong ka namin, namatay ba si Pedro? Hindi, kasi wala sa Biblia. Paano yan? Kaya nga hindi sinulat kasi hindi naman pa Ang natin yan. tanong, wala sa Bibliang namatay siya. Totoong namatay siya o hindi? Teka. Bro, may pag Naman na, Bro, Rachel. ano ba ang makuha natin kung maniwala tayong namatay o hindi tayo na naniwala? May maitutulong ba yan sa pananampalataya natin? O Ay, sa nawala na. Sabi mo, basta't wala sa Biblia, hindi totoo. Kaya nga tinatanong kita, wala sa Bibliang namatay si Pedro. Totoong namatay o hindi? Wala sa Biblia yon. ang pinag-uusapan kasi natin, bro. Ay, wala na, bro. Bro, hindi ka nagigipag-aral sa amin. Pinapakita mo lang dito sa amin, sa live namin na kami ang tama at ikaw yung mali. Kasi kami, meron kami patayan eh. Ikaw nagdadayo lang eh. Bro, kontra mga pinagsasabi niya. Dapat nasa Biblia. Pag wala sa Biblia, ngayon, pag sinabi mo namang wala sa Biblia, ay kasi ganito, kasi ganon. Wala na, bro. Kasi kontra na pinagsasabi niya. Parang Mang Raymond, alam mo Mang Raymond, aksaya ka lang sa oras. parang Parang si Mark Umbaw to ah. parang ang pinag-uusapan natin kasi kung ganun may CR ba ang Diyos? Parang ganun yung Mali rin yan, bro. Mali rin yan, bro. Pero naniniwala ka ba, bro, na Kristo kumakain, umiinom? Siyempre, nagsi-CR yun. Naniniwala ka ba doon? ba't pa natin pag-uusapan yan? Kasi binanggit mo eh. Tanungin kita ngayon. Binanggit mo. Narinig namin ngayon. Nakatulong yan sa kaligtasan natin, ang pinag-aaralan natin yung paano tayo Wala na to. Budando, yung pag-usapan daw natin kung paano daw maliligtas. How about this one, brother? Hindi na ito kailangan ng paliwanag, no? Ito, basahin ko muna. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Pilipos 3:17-18, mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayon luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Brother, agree ka ba dito, Brother Ramon? Ramon, agree ka ba daw dyan? 10:80 na. Mag-unmute ka, bro. Bro Ramon, agree ka ba dito sa Filipos 3:17-18? Hindi na siya nag-ano. Sige. Kasi kanina pa pinipilit na kailangan daw may connection sa pananampalataya. How about this one? Tumutukoy na ito sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Connection ito sa pananampalataya. O ngayon. Kaaway, ang wala pa ng palataya. O ngayon. Sige ngayon. Lumabas ka muna at tatanungin kita. Nandyan pa ba? Nandyan, brother. Romel, kaso ayaw na mag-unmute. Okay. At least nakita natin na yun pala. Ang kaya niya lang lokohin ay ang sarili niya. Okay. Niloloko niya sarili niya. Pati ba naman tayo dinadamay pa? Sarili mo na loko niya. Sa programang ito, nakikita ng karamihan ng aming argumento at ang argumento mo. Once lumihis ka, hindi kami ang lugi dyan, ikaw yung lugi dyan. Ayaw mong maipit, lumilihis ka, ay ikaw ang lugi dyan kasi ayaw mo magkipagbanatan. At saka, pag pumasok kayo dito, siguraduhin yung marami kayong dala kasi marami kami dito. Marami kami nagtutulungan. Ikunta nyo sa isip nyo na isa lang, ay talagang hindi kayo mananalo dito kasi hindi namin masagot. May isa pa. No, may isa pa. Kaya dapat marami kayong alam din. Pag kayo napasok dito ng tanungan na marami kami, mahihirapan kayong pabulaanan ng katuruan ng simbahan kasi marami kami at wag na kayong mag-SDA kasi. Paano na kayo magtanong? Tama ba o hindi mali?
Ano ba Bro Jando? Tama o hindi mali? Tama ang mali. At sabihin mo sa kanya, siguraduhin nyo yung sinasabi mo na maging accurate ka, maging professional. Kasi sabi mo, si Apostol Pedro, walang mababasang papa siya. Pag walang mababasa, mali. Actually, Bro Jando, Bro Angel, Mm. actually, lahat ng mga argumento niya, inako na niya eh. Kontra. Tapos, pag sinabi mo namang, paano yan? Wala sa Biblia namatay si Pedro. Kasi sabi niya, ay, hindi na mahalaga yun. Akala ko ba dapat nasa Biblia? Kanina sabi niya, hindi yan totoo kasi wala sa Biblia ang Papa si Pedro. Dapat nasa Biblia ang Papa si Pedro. Ganun ba? Pag tinanong mo naman yung wala sa Biblia, sasabihin niya, hindi naman mahalaga yun eh. Kontra. Sige na bro, magandang gabi na lang. Oo, magandang gabi na lang sa iyo kapatid na Raymond. Pasulit. Sa religion mo, bro. Bukas ulit. Ano si Bro Raymond? Kabalista? Okay, kung sawa, baka papasok ulit ako sa susunod na araw. Sana nga. Magsasahin ka, bro. Na talagang ganda yung bakbakan, hindi yung iwas. Ano religion niya, bro? At saka kung maaari bro, dyan daw, mapakita yung mukha, di Agnostic ba? siya, agnostic. Hindi ko alam pati na ganun palang mangyari. Hindi ko alam na marami ko wala akong haharapin. Ano sinasabi sa iyo? Kaya kinakailangan kahit na marami kami bro, alam mo bro, kahit na marami kami bro, basta nasa tamang rason ka, wala kami magagawa sa iyo. Pero Tama. sa pinakita mo, ikaw na nga lang mag-isa, yung pang mga reasoning mo, maliban na sa pambata, di pa ka panipaniwala. Mas maigi pa nga yung mga bata mag-reason bro kasi stick talaga yan sila sa rason nila. Tama yan. At ang isang malaking example dyan, Brother John Ray, kung ikaw ay nasa tama kahit nag-iisa ka, like Saint Paul, ay kayang patumbahin kahit na sino man sila. Correct. Panginoong Jesucristo, siya lang mag-isa. Ang daming ang daming niyang mga kalaban, mga parisiyo, kaya nga pinapatay na lang nila kasi hindi nila kaya eh. Yes. Pero pag nasa mali ka, kahit marami pa kayo, kung nag-iisa ka, ay wala kang panalo. Talaga, kahit pa marami kami, kung ikaw ang nasa tama, hindi ka namin matitinag. Pero unang tanong mo pa lang about kay Pedro bilang Santo Papa, siya una ba Santo Papa? Ikaw na nga mismo ang umamin eh. Hindi mo lang tinanggap yung inaamin mo na. Kaya sa susunod brother, no, ikaw pala yung inintroduce sa amin ni Brother Vicente. So ngayon nakapasok ka na, may access ka na, pwede kang pumasok next time. Tama yung ginawa mo, magtanong ka lang, huwag kang makipag-argue para matuto ka kasi ang gusto mo lang naman makipag-aralan. Don't argue with us, no, just ask question para makasagot kami sa iyo. Ikaw na bahala mag-aral sa mga sagot namin kung tama ba yung sagot namin o hindi. Huwag kang magdala ng argumento kasi hindi ka talaga mananalo sa amin kasi kulang ka pa sa pag-aaral. Bagkos nagtataka nga ako sa iyo kasi agnostic ka na ngayon. Hindi mo na alam kung saan ka mapapatungo na ano ka na pariwara ka na pero naniniwala ka pa sa Bible. Nakakapagtaka yung ganyang paniniwala, no? Wala na paniniwala sa reliyon pero naniniwala pa sa Bible. Unang-una dyan kapatid, ang Bible, gawa yan ng isang relihiyon. May relihiyon ang gumawa ng Bible. Paano kang walang relihiyon? Naniniwala ka sa Bible. Kaya dyan pa lang, ayusin mo muna yung ano mo, paniniwala mo sa ganyan. At lastly bro, kung basta't paglimbawa may tinanong ka, pinaliwanag namin nasa Biblia. Isang example yan si Pope, no? Pag sinabi mong tinanong mo, may mababasa, diwa, yes, meron kami lahat, mga batayan lahat dito. Ngayon, pag kinontra mo kapatid, sana naman kinontra mo, halimbawa, hindi yan si Pope, hindi yan ang unang Pope, magbigay ka ng sino para sa'yo. May batayan ka. Bigyan mo kami. Hindi yan ang unang papa, pero wala kang naibigay. Sino unang papa? Hindi ako Wala naman eh. bro, sunod-sunod ang sagot eh. Paano ako makasasagot? Hindi, ibig sabihin namin, pag kinontra mo ang sagot, siguraduhin mo, mayroon kang isasagot na tama. Kung mali nga si Pope, ang unang papa namin, kanina ka pa namin tinatanong, kung hindi si Pope,
Apostol Pedro ang unang pope. Sino yung unang papa? Wala ka namang maibigay eh. May sino nga? Sinabi ba may mapapatunayan ka na si Apostol Pablo ay unang papa? Meron ka bang basihan? Wala naman eh. Kami may basihan, ang daming talata. Siya binigyan ng susi. Siya nasa Roma siya nung sumulat. Pagkatapos sa church history, tingnan mo yung list of popes ngayon. Sa internet, list of popes. First pope, Saint Peter. From Bible to church history books. Lahat ng mga church history books. Wala naman lilitaw diyan unang pope ng Roman Catholic Church si Saint Peter. Kontra ka ng kontra. Wala ka naman maibigay ko sino. Kahit man lang isang talata ka man lang na si Paul lang kung sino man ang gusto mo. Wala naman talata eh. Na siya ang unang papa eh. Wala. Hindi nga ako makasagot kasi sasagot sana ako, may magsasalita na O naman sino nga, ibigay mo nga, sino batayan mo ngayon? Unang papa, maliban kay Apostol Pedro. Ayon sa Biblia ha? Saan? Sino? Brother Angel, kasi kung pa siya tinanong, mututol ka na siya Pedro ang unang papa sa Roma, sino pa kung hindi siya? Ang sinagot sa akin, walang nakasulat. Paano masusolve yung kaso? Rosendo, Walang nakasulat. Rosendo, Oh, nagtaasan na ng placards dito, bro. ayun na nga. So, Matutulog na daw tayo. Oo na, gabi na. Magandang gabi na lang sa inyo, Good no? night everyone. so God bless, Brother Ramon. Oh, good night ka. ang ginawa niya lang kasi kanina kasi is walang mabasa. Paano ngayon? Wala kang nabasa, kami may nabasa. So, paano nisosolve ngayon yan? Wala. So, nalugi pa rin siya kasi tayo may nabasa, siya walang nabasa. Ayaw mo lang tanggapin. Ano pa paniniwalaan? Yung ating mabasa, yung kanyang hindi mabasa. Alangan lang yung kanya, gawa-gawa lang naman. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo kasi 10:27 na, patulugin ko pa si Divine. Kaya hanggang dito na lamang po tayo sa mga hindi po nakaabot, si Lynn Placido Briones, tsaka si Elmer Bitonia, at tsaka si Techno Spark 6 Air. Kanina, El Shaddai to kanina. Naging Techno Spark. So, sa lahat, hindi nakaabot, meron pa naman bukas, no? Doon kay Ramon na gusto makipagsubukan, sana next time, ipakita mong tama ka at kami ang nasa mali. Kasi kapag kami nangangatwiran, may batayan kami. Pag sinabi mo, Marami kami. pag sinabi mo na wala yan sa Biblia, hindi mo nasusolve ang issue. Kasi alam ng mga viewers namin lahat na maraming kaganapan sa mundo hindi na isinulat sa Bible. Correct. Alam ng mga viewers namin yan, kaya kung sabihin nyo lang na hindi totoo, kasi wala sa Bible, walang maniniwala sa inyo. Para kami magapi ninyo, ilabas nyo lahat ng ebidensyang hawak ninyo. Yan, okay? So, huling mensahe na lang tayo. Tingunayan si Brother Aljan Bagat na ng Iloilo. Brother Aljan? Yes, good evening, Brother Jando, at sa lahat ng mga puntos nating lagi nakasubaybay sa ating programa. At una, pasalamatan po natin ng Diyos na binigyan naman po tayo ng pagkakataon na makasagot, makapagpaliwanag, lalong-lalo na yun kay Brother Ramon. No? Tandaan niyo po mga kapatid, no? Si Brother Ramon, hindi po nating kaaway dito. Siya po ay ating kaibigan. At ginagawa po namin dito sa punto por punto ay paliwanag para po sana mabuksan din ang kanyang puso at isipan. Kaya Brother Ramon, sana wag lang po puro mali yung alamin nyo sa amin. Alamin nyo rin po sana kung ano yung tama. No? Pag po kayo magbantay na parang isang leon, kundi dapat po aralin nyo maigi ang aral ng Katoliko at aral ninyo at tingnan nyo po kung babase ba ito sa Biblia. Again, my dear brothers and sisters, no, thank you so much. God bless us all. Sana po tuloy nyo na po suportahan ang ating channel, Mr. 721 Catholic po na sa YouTube at saka sa Facebook natin, Mr. 721 Catholic. Thank you so much at panalangin po natin mga kapatid si Brother Ramon. Again, this is Mr. 721 Catholic, ang inyong lingkod. At kapanalig, back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother schedule daw sa Brother Aljan. Huwag naman tayo ngayon kay Brother Romel Palma. Brother Romel? Yes, Palma? yan. Yes, yan. Maraming salamat po no, sa lahat ng
ng biyayang natamo natin at natanggap po natin mula sa ating Panginoon, especially this a very helpful program po sa online, no? Sa YouTube channel, sa Facebook page, at lalong-lalo na po sa lahat po ng mga nagpapagal, no? Sa ating pong mga kasamahan dito at sa mga nakikinig at nakikibahagi din po ng ating mga nalalaman. At special thanks din also po, no, mga kapatid, dito kay Brother Jando, dahil po siya ang author o siya po ang tagawa talaga ng katotohanan ng pag-usapan. At birthday po ngayon ng katotohanan ng pag-usapan na meron tayo ngayong subscriber na aabot na po ng 8,000, no? 7,900 plus na yung ating subscriber. Thank you so much, and also for inspiring us, Reverend Father Darwin Kitgano po, na i-encourage po tayo na i-monetize din po ang ating YouTube channel. And also, thank you so much po sa lahat ng mga nagsusuporta at patuloy po na nagtitiwala po sa ating pong punto por punto, at marami ang pumapasok dito at marami po ang nagiging matibay sa pananampalatayang Katoliko. Sana po, no, si Brother Ramon ay genuine ang kanyang puso sa pagsabi po na siya ay nagsasaliksik, at sana po ay sooner or later ay makasama po natin siya na isa rin pong tagapagtanggol ng ating iglesia at tatag ng ating Panginoong Kristo, ang nag-iisang Roman Catholic Church. At sa Diyos po ang lahat ng papuri. Back to you, Brother Jando. Okay, Brother John Rico naman. Yes, Bro Jando. Yan, no? So, una, thank you, no, sa atin pong Panginoong Diyos na palagi pong umaalalay sa atin, gumagabay at nagpapaanyaya, no, sa atin na makilahok po sa programang Punto po Punto para po makapakinig sa kanya pong banal na salita at syempre sa katuruan ng simbahan, no. Maraming salamat mga kapuntos at sa mga kaabag sa simbahan na kahit 10 oras na ng gabi talagang nandyan pa, no. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kay Brother Ramon, wag mo kaming isipin na kaaway, no? Dahil kaisa mo kami sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Magkaiba nga lamang tayo ng perspektiba, no? At siguro, Bro Ramon, itry mo pang ilawakan ang iyong isip, no? Kailangan tingnan mo rin yung sarili mo labas sa box, no. Wag ka lang magkulong diyan sa loob ng box, kasi makikita mo talaga diyan apat na corner lang. So try to think outside the box at baka makita mo yung katotohanan, no, or yung kaliwanagan na hinahanap mo. Remember, sabi ng Panginoong Kristo sa John 8:32, know the truth and the truth will set you free, kapatid. At sa lahat din po, no, maraming salamat again. God bless us all, and shower out and happy birthday sa channel ni Brother Romel. Subscribe, katotohanan ating pag-usapan. God bless us all. Okay, thank you sa iyo, Brother John Rico. Ito naman yung bigay ngayon kay Brother Angel. Yes, purihin pa ang Diyos, no? Talagang napakabuti ng Diyos. Ayan, marami na po tayong natutunan ngayong gabing ito. So don't forget to share. I-share mo ito, mga kapatid, no? Lahat na nakikinig, please share this. No, kukunti manggagawa, no? Marami pa tayong anihin, marami pa. So ang mga nag-aani, nag-aakay sa kabutihan, sabi ng Biblia ay magniningning sa kalangitan magpakailanman. So muli, pabaon ng ebanghelyo bago matulog o bago magtrabaho, no? Muli, kung kapag may hinihiling ka pala sa Diyos, no, unawain mo muna mabuting salita niya. Unahin mo muna siya, no? Bago tayo, kung ano man ang gagawin natin, kailangan pala, no, do it for the glory of God. At kung ano man ang gusto niya, pag humiling ka, sabihin mo lagi, not my will, but your will be done. Dahil yung will ni Father, sigurado yon, mas makabubutihan para sa ating lahat. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Good night, everyone. Bro Jando, batiin ko lang yung ating happy birthday pala kay Sister Mamay Ste. Yan. So nagpa-greet siya ng happy birthday dahil happy birthday niya pala ngayon. Happy birthday po, Sister Mamay Ste.
Naway ang pagpapala at ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumaiyo palagi at sa iyong pamilya, no? Patuloy po sa pagpapakabanal at isama mo po, no, ang iyong pamilya sa gawain po ninyo sa pagpapakabanal. Maraming salamat sa pagsunod, Sister Mameste. Once again, happy birthday. God bless po sa iyo. Happy birthday po. At Brother Jando, pa-remind ako, Ash Wednesday bukas, bro. Oo, pala. Ash Wednesday. Ash Wednesday at the same time, Valentine's Day. So may nagtanong kaganina, ano daw ang isa-sign ni Father John? Kasi Valentine's Day tapos Ash Wednesday. So ang matatanggap nyo na signs bukas, heart na may nakapakong krus. Heart. Di, joke lang. So ipaano natin po yung simbahan. Honor natin po yung celebration ng simbahan. Kaya iwas sa lindol bukas. Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. Hindi na unawaan yung joke ko. Ako lang, bro. Ako nakaunawa, bro. Tumawa na yun. Si Romel Tawanan din kasi natin yung joke ni Bro John Ray. Tara, 1, 2, 3. Sa inyo, Brother John Ray, Brother Aljan, Brother Romel, tsaka Brother Angel. At meron ring chat dito from Jess. Sabi ni Jess, Kuya Jando, binabati ko din si Kuya John Ray. Tama yung gawa niya, madiin, ganyan si San Pablo, matapang. Ay baka magtampo ka, ikaw din, huwag kang mag-alala, sa susunod na lang. Kuya Jando, bili na talaga ako, bili ako kay Aljan, gusto maging saint siya. Okay, thank you sa inyo lahat at paalam na po. Jendo, wag niyo Yes. wag niyo munang lagyan ng hilo si Bro Aljan. Grabe naman kayo. Grabe naman, parang may namadali yung patayon ako. Wag na. Gusto ko pang mabuhay, oy.